Nagtitimbang pa po ba ng hand carry sa NAIA ating sasagutin sa videong ito? Hi travelers! Welcome back to another episode of Sagot sa iyong katanungan, aking mga kabayan. Ako po si Jamie Iris, ang inyong Talk TV show host. At naghahatid ako sa inyo ng mga travel updates, travel guide at mga tips na rin po. At syempre may mga videos din po tayo about lifestyle, career, business at buhay OFW. So what are you waiting for? Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, click nyo na po yung subscribe button at notification bell. For our first question, from Ellie. Ayan, from Ellie sabi niya, pwede po ba ang medical kit? Ito ay sa Cebu Pacific. So, hi Ellie, kamusta na? Okay naman ang medical kit. Ang tanong, saan mo ito ilalagay? Ito ba ay sa check-in luggage? Kung check-in luggage, okay naman yan. Kasi kumbaga ang medical kit, di ba? Meron tayong liquid, meron din tayong mga solid, at meron din dyan siguro yung mga small scissors. So, kung check-in luggage yan, all good naman dahil walang limit when it comes to liquid. Unlike kasi pag hand carry, may limit ang liquid. Kailangan 100 ml or less and it must be inside. Ang maximum size ng plastic is at least 20 centimeters by 20 centimeters, not bigger than this. So, yun ang magiging challenge natin kapag sa hand carry siya nakalagay. But hindi mo naman nabanggit or na-specify which one. But then again, you did comment doon sa atin check-in baggage item for Cebu Pacific. So I think na it's for the check-in luggage. So make sure that at least everyone, kumbaga ito ay sealed so that at least the medical kit will definitely be, kumbaga, mata-transport siya ng safe and sound. Ayan. God bless, Ellie. From YouPop06, sabi niya, nagtitimbang pa po ba ng hand carry sa NAIA? Hi, YouPop, kamusta na? Ganito, sa NAIA, most of the time naman, kapag halimbawa maluwag yung luggage, based po ito sa experience ko at nakikita ko at ganun din sa nararanasan halimbawa ng kapatid ko, so also an OFW at mga friends ko na OFW and co-workers. Sa NAIA, depende sa airlines, yun yung unang-una. Pangalawa, ang napansin ko din, kung nakikita naman nila, halimbawa, kasi tatanungin nila yan sa iyo, di ba, anong check-in luggage mo? May mga airlines talaga, alam mo yon na very particular kasi nilalagyan nila ng tag yung hand carry. Asan ang hand carry mo? So, pag pinakita mo sa kanila, yung hand carry mo at nakita naman nila sa estimate ng mata nila, it's not too heavy, it's not too bulky, then yung iba, hindi na nila tinitimbang. Pero, merong ilang airlines na nagtitimbang pa rin kahit na ano yung size ng iyong hand carry. Meron naman na hindi sila nagtitimbang kapag nakikita nilang light lang yung hand carry, pero pag nakita nilang very bulky, halimbawa backpack. So ang backpack po kasi may different kinds, di ba? May backpack na very small, for ladies, meron naman for guys din, for personal items, okay lang yan. Pero pag may backpack na napakalaki and bulky, naranasan na po namin yan sa pagta-travel, nasisita po yon and then pinapaway. So, nangyari na rin po yan sa kapatid ko and then, alam mo yun, pinabawas yung laman ng kanyang backpack. So, make sure lang na yung backpack mo, whether timbangin o hindi, is nasa hustong timbang lamang. Nang sa ganun, hindi ka magka-problema at hindi sumakit ang ulo mo kapag nandun ka na sa airport. Especially kung nakaalis na agad ang mga kamag-anak ninyo. Sayang naman yung mga items na ipapaalis sa inyong hand carry kung nag-exceed yung weight. Yun ang aking mga tips. So, tanungin natin mga kabayan, how about you? Yung mga recently na nakalipad from the Philippines, tinimbang ba ang hand carry ninyo ng airlines na niliparan nyo sa NAIA? So, paki-type naman po sa comment box, ano po yung airlines did you fly with from the Philippines recently? At nagtimbang ba o hindi nagtimbang ng hand carry so that we can help you pop
sa kanyang question or concern. Yung na-share ko lang po is based from my experience. Sa mga experiences ko po, ganun din po sa mga kamag-anak ko and mga katrabaho ko. Pero syempre, it will be great if malaman natin kung ano po yung naging experience ninyo when you're bringing or carrying with you your hand carry baggage. Ayan. From NAIA po yan, pwedeng NAIA Terminal 1 or 3 po. So maraming salamat you, Pop, and looking forward nakatulong yung aking shinare at wait mo yung mga comment ng ating mga kababayan na travelers din at OFW so that at least you'll have an idea too. And from Jenny Perez, sabi niya, pero wala naman po bang limit kung ilang piraso lang ang gadget na pwede ilagay sa hand carry? Hi Jenny, kamusta ka na? Ganito, when it comes to airlines, TSA, hindi sila nag-specify like kung ilan exactly ang personal gadgets. Now, ang personal gadget, madedefine nila yan kung yan ay ginagamit mo. Kumbaga, ikaw, yourself, and make sure na naka-charge ito just in case. Kasi most of the time, ang personal gadgets, di ba, dala-dala natin sa hand carry. Pag sinabi nilang, i-check nila yan, pabubuksan ang laptop, ang cellphone, or tablet, make sure ready ka. So, it could range from 1, 2, 3. Okay, pero yung number talaga wala akong maibigay na maximum sa'yo kasi wala rin silang binigay. Ang TSA, wala. Ito yung example natin sa Pilipinas. This is from the Bureau of Customs. Makikita natin to kung mag-fill up tayo ng e-travel customs form. Sa number 9, sinabi nila, ito lang yung tinatanong nila. Mobile phones, handheld radios, and similar gadgets in excess of quantities for personal use and radio communication equipment. So, hindi rin nakalagay doon kung ilan yung quantity ng for personal use. Basta, ang ano nila dyan, laging tinitingnan, hindi pang benta. Pag yung quantity niya, alam mo yon lampas na ng maaring gamitin ng isang tao for personal use, doon medyo na-alarma na sila and they may ask questions and proof of receipt. Pero as to the number, I'm so sorry Jenny, I cannot give any. Pero yan, acceptable pa. I had traveled with 3 gadgets before and 2 laptops before because I'm a vlogger, so I do have my Mac kasi may iPhone ako. Tapos I do have my Android phones na ini-edit ko naman din doon sa aking, kumbaga another laptop na hindi MacBook Air. So, nadala ko naman yung 2 laptops na yon and hindi naman ako kinwestiyon nila. Kumbaga may time lang, depende sa airport at kung matsatsyempohan yung laptop mo, I think sa UK, when I flew there, doon lang nila pinabuksan yung isang laptop ko. And basta may charge lang yung laptop, wala namang problema. And that's it. Isa-swab lang nila yon. And then, kung wala ka namang, alam mo yon kung all good naman ang yung mga gadgets. And then, ganun lang yon i-check lang siya. And other than that, yan ang ating kasagutan sa iyong katanungan regarding mobile phones and gadgets. Kung sakasakali pala maaring may nagtatanong, so paano naman Jamie kung may uwi ako para sa anak ko, sa kamag-anak ko, okay lang yun kung 1, 2, 'di ba, 3, wala namang problema doon. Ang magiging challenge is siguro 10 pataas yan. Baka doon na sila magtanong about it. Pero kung hindi naman yan lalagpas ng 10, alam mo yon, mga acceptable lang. Acceptable yung number in terms na few yung quantity. I think all will be good. Mga kabayan, ayan, sige. Tanongin na rin natin ang ating mga manonood. Kayo, anong pinaka-maximum number ng personal gadgets na nadala nyo sa Pilipinas? Ako, just like what I've said, 2 laptops and then 3 phones. Kasi meron akong US phone, tapos 2 ang phones ko din dito sa Pilipinas, different. Hindi pa ako naka-dual kasi noon. Hindi pa dual SIM yung phone ko. Ngayon, salamat sa dual SIM phone, pwede na at least ma-lessen yung number of gadget. So kayo po, ilan? So that at least Jenny will have more ideas about it. Nasita ba kayo kung sakaling marami yung dala nyong gadgets? Kung hindi naman, please let us know too. At anong airlines yon? Ayan. So maraming salamat Jenny and mga kabayan sa inyong mga comments na iiwan.
And lastly, for Gretchen Okbian, sabi niya, Ma'am, pwede po bang magdala ng sabon at shampoo sa hand carry na nagre-range sa 20 pieces or more? Hi Gretchen, kamusta na? Kailan ba ang uwi mo? At anong airlines ang iyong, kumbaga, you will be flying with? Ganito Gretchen, hand carry yung nabanggit mo na luggage. When we talk about sabon, okay lang naman yun kasi bar naman yung sabon na tinutukoy mo. Tama ba ako? Hindi yung liquid soap ha? Kasi kung liquid soap at shampoo, ang tanging madadala mo lang sa hand carry ay 100 ml or less. At dapat nakalagay lamang ito sa 20 centimeter by 20 centimeter na lalagyan. So, hindi siya aabot ng 20 pieces kung ito ay shampoo. At yung tanong mo bang 20 pieces, are you talking about sama-sama na yung quantity ng sabon at shampoo, total ng 20 pieces or 20 pieces na sabon at 20 pieces na shampoo? So, kung 20 pieces na shampoo yan, I doubt na magkasya yan at kailangan 100 ml, napakaliit na mga shampoo ito. So, I suggest, kung sakasakali na you will have a malalaking shampoo, so sa check-in luggage yan at make sure you package it even, kumbaga talagang, ano yan, naka-plastic yan, naka-scotch tape yung pinaka-lid nun sa check-in luggage kasi kung hindi, ano yan, tatapon yan. Ang hand carry kasi, ayan, Gretchen, ganito lang siya, small plastic bag up to 100 ml, pwedeng mas mababa 50 ml, 80 ml, basta hindi lalabas sa bag. Kasi, pag lumabas yan do sa resealable plastic bag, that's not allowed anymore. Like this one, kita mo, halimbawa shampoo yan, or liquid soap, dahil nga hindi na siya kasya, lumabas doon sa parang seal ng plastic, that's not acceptable in the airport. It's either papaayos nila sa'yo yung pagkakalagay or ikukumpiska nila yan at ipapatapon sa'yo. Sayang naman, 'di ba? At katulad nga nung nabanggit ko dati sa akin sa Brazil yon, nagkataon lang na nagmadali ako masyado kasi gahol na ako sa oras sa pagpe-prepare kasi I did my meeting and training and then takbo lang ako sa hotel and then kumbaga biyahe na hindi ko na ipasok yung Victoria's Secret ko na sa 250 ml yata yon. Kahit bawas na siya, pero yung bote niya is 250 ml, 100 ml lang yung maximum, di ba? Dating ko, of course, sa security screening, pinatapon sa akin. And hindi rin ako makapagreklamo kasi I know, mali ako. Hindi ko siya naipasok na wala na sa isip ko kasi I was focused on my flight and I don't wanna miss my flight from Brazil to Abu Dhabi. Ayan. So, looking forward that it helped you. So, alam mo na ngayon kung saan mo ilalagay sabon, okay lang yan. Basta bar. Pwede yan sa hand carry. Ang mga liquid, 100 ml, pababa, pwede, basta naka-plastic lang ng isang plastic lang to, Gretchen ha, hindi pwedeng more than one. But the rest, check-in luggage na lang. Now, also, gaano kabigat ba yung shampoo? Gaano kadami? Although, kasi hindi naman lahat, pero so far, like ang Etihad Airways, nag-specify sila kung ilan lang ang maximum liquid that they can accommodate para doon sa kanilang luggage. So, check then with your airlines. Kung napakadaming shampoo niyan, make sure na check mo na lang sa airlines ano yung maximum nila when it comes to liquid. Now, kung matagal pa ang flight mo, ako, ang ginagawa ko, tsaka ang kapatid ko, kasi anything liquid na marami, ang ginagawa namin, nagbabalik-bayan box kami 1 month or 2 months before kami umuwi. Nang sa gayon, it's either kasabay naming dadating yung balikbayan box or mauuna sa amin yung balikbayan box or kapag na-delay, at least andun pa kami pag dumating yung balikbayan box na may mga liquid. Suggestion lang naman ito, kung sakasakaling may time ka pa bago ka umuwi at madadatnan mo pa dun yung balikbayan box. Pero kung no choice ka na talaga at gusto mong dalhin siya sa check-in luggage mo, then you may do that. Kaya nga lang, halos ma-occupy niyan yung bigat niya, hindi yung laki ng shampoo yung bigat ng shampoo, yun yung maaring mag-occupy ng iyong bagahe kasi nga mabigat ang liquid. So yun, it's up to you paano mo ibabalanse yung mga damit mo, plus of course ibang gamit, plus the shampoo.
So, kung sakasakaling you think na pwede mo lang dalhin ay ilang pieces ng shampoo, then that's okay. Yung iba siguro, ipunin mo na lang yun for balikbayan box. Kung sakasakali, ay hindi naman yan madaling mag-expire. Pero tingnan mo lang yung expire, madalas naman matagal yan. So, yun ang aking mga travel tips for you and hoping that it helps, Gretchen. And God bless you. Enjoy your flight. So with that mga kabayan, if you find this video helpful and informative, please click like and I'm inviting you to subscribe to my channel. Ako po si Jamie Iris na nagsasabi, saan man po tayong dako ng mundo, taas noo, kabayan, tayo'y mga Filipino. If you have not yet subscribed to my channel, subscribe na po kayo. Gayon din, follow niyo po ako sa FB page at TikTok account. Muli, have a pleasant flight to everyone na magta-travel ngayong linggong ito. And at the same time, may God bless you all. I'll see you in my next video.